ko itong vlog. Tindaanan dito. Kumusta mga lodi, mga lods? Sana nakalaya ng barangay nyo, yung mga naka-ECQ. Ngayon lang po tayo nagbabalik mag vlog kasi di tayo makalabas nung nakaraan kasi GCQ pa, ECQ pa kasi dito sa Davao. ECQ nung nakaraan, ngayon binaba na sa GCQ. So pwede na tayong makagala-gala. At kaya nga ako nag vlog ngayon kasi matagal-tagal rin tayong hindi nakagawa ng mga video. Na-miss kong mag vlog tsaka mag drive nitong motor ko. Kita nyo, GCQ, puro traffic pa rin. Kahanap kasi ako ng engine crash guard. Guard para sa Raider. So wala. Pero okay na kasi open na yung mga shop. So ayun. Itong sitwasyon ngayon dito sa Davao. Okay naman. Pero malamig kong okay na. Hindi na kagaya nung nakaraan na wala talagang open na shop. Sarado talaga. Ngayon may open na shop, may mga tindahan na open na. Medyo lumuwag na konti yung quarantine natin. Yung nakaraan palagi lang tayong nasa bahay nakatambay. Ang daming mga motor. Siguro excited tong ato na makapag-drive. Narinig nyo ko kahit maingay yung muffler ko. Sila sarap sanang mangkamote. Baka mahahapon tayo. Disgrasya, mahirap na. So ngayon ang gagawin natin topic ay pag-uusapan natin about sa COVID-19. Sanay naman sa inyong lugar. Usapang COVID tayo, usapang COVID. Chill ride lang, chill ride. Sunod tayo sa speed limit. Ngayon pa tayo nakabalik mag-drive. Ay, so bago ang lahat, bago muna ito, itutuloy ito na vlog to, pasok muna natin yung intro natin. 3, 2, 1. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you got. Yun, gusto tayong mag-intro. Yan. So ang topic natin ngayon mga lods ay about sa COVID-19. Sa saglit lang. Okay, about sa COVID-19. Sa tingin nyo ba o anong nasa haka nyo o sa isip nyo o conclusion nyo, mawawala ba kaagad tong COVID-19 sa Pilipinas? Kayo kung anong kanyo, mag-comment kayo. Lang green yung traffic light. Kung anong conclusion nyo, kung ganitong sitwasyon naka-GCQ tayo o mawawala ba talaga to o patuloy na ba itong mawawala o para meron pa rin pero iba yung ingat lang. Comment na lang kasi mag-conclusion din ako about sa COVID kasi COVID topic tayo kasi kita nyo naman ilang buwan na yung lumipas, hindi pa rin mawala-wala itong COVID, diba? Pansin nyo lang. So ito yung conclusion ko, para sa akin lang naman to, para sa akin lang, para sa aking haka-haka sa parang ito yung nakakonsauta ko about sa sitwasyon tong COVID. Para sa akin talaga mga lods, itong COVID na to
Mahirap talaga itong matanggal pa dito sa Pilipinas. Oh, alam nyo kung bakit? Team yung nga yung Amerika na mas mayaman pa sa atin, nahihirapan nga sila na mas advance pa ang kanilang mga teknolohiya sa medical advance. Nahihirapan nga sila matanggal yung COVID. Tayo pa kaya na ano lang tayo, nahihirapan, tapos yung ibang tao matigas pa yung ulo, diba? Kaya ang nangyari dito ngayon, pwede kasi tayo pwedeng maging palagi na lang tayong ECQ o parang shutdown talaga yung buong bansa o ibang lugar. Kasi kagaya nito sa Davao, kung magsa-shutdown to patuloy, ano na lang mangyayari dito? Walang kakainin yung mga tao, yung gobyerno walang pera, diba? Oops, walang perang papasok sa gobyerno, mga building, diba? Pa-shutdown. Tapos yung ibang tao walang trabaho, wala talaga, mahihirapan talaga. Kasi dito sa Davao, kita nyo naman, ECQ, bago nag-GCQ, mga 3 days yata yun or 1 week na zero case dito sa Davao. Yun, kampante na. Medyo kampante na yung mga tao dito. Kasi nag zero case na nga eh. So parang na-trace up na nila yung mga naging positive ng COVID. Pero tingnan mo naman ang nangyari nung nakaraang mga ilang araw, pagbalik ng pag ECQ to GCQ, may natala na namang bagong kaso na COVID. Oh, yan. Kahit anong gagawin talaga, hirap talaga masugpo tong COVID na to. Natin na may virus, so mag-iingat lang talaga tayo. Parang ganun lang nangyayari. Iingat lang. Kasi itong virus to, hindi kasi ito basta-basta mawala. Kung pera lang, kung mayroon na talaga makagawa ng gamot tsaka vaccine. Kasi pag ganito yung ginagawa natin, ginagawa ng gobyerno, ECQ, GCQ, wala pa rin. Kasi yung virus hindi naman natin yung nakikita, hindi natin alam kung sinong may virus, diba? Maliban lang siguro pag may vaccine na. Kasi pag may vaccine o gamot na, yun, mayroon na talaga tayong pangkontra. So o para hindi mahawa yung ibang tao na hindi pa na-infected ng virus. Kasi itong virus na to, bilis lang kasi itong kumakalat. Hindi rin mo naman rin alam, kahit kaibigan mo nagka-virus pala. Parang wala talaga. Yun yung hirap, kalaban mo hindi mo talaga nakikita. Kaya nangyayari ngayon sa ibang lugar, hindi talaga pwede tayong mag-ECQ, mag-total shutdown, kasi mahirapan talaga yung gobyerno natin saan kukuha ng pondo. Kaya nag-ECQ na lang siguro yung gobyerno para yung mga ibang company naman tsaka ibang mga establishment makapag-operate na. Pero mag-iba yung ingat lang. Mahirap talaga itong mawala itong virus na to. Pwera lang kung walang kaimbento o madiscovery na yung vaccine niya o yung gamot niya para sa virus na ito. Kasi yung Amerika, ibang bansa, alam mo, sila nga, Amerika, sila pa yung pinakamataas na maraming silang, diba sila yung maraming pera. Tayo naman yung diferensya. Tayo nga mahirap pa tayo. Yung teknolohiya natin wala, malayo pa sa Amerika. Hospital natin, yun yung magkaya ng base sa sitwasyon. So yun lang yung conclusion ko but sa COVID. Parang hindi talaga siya mawawala, nandyan pa rin siya, pero sa ngalan ng nag-GCQ tayo, parang ma-minimize siya yung pagkalat niya. So, meron din tayong pag-iingat, diba? Kahit mawala itong virus, pwede i-adapt natin yung mga
Hugas ng kamay, yun. Ano naman yun? Para sa atin din naman yun. Diba? Yun. Sana may napulot kayong mga katarantanan ng mga kita ba tayo? May napulot kayong masaliksik kayong mga sa mga pinagsasalita ko. Yun. Ito yung punta tayo sa usapang COVID. So ito naman yung next topic natin ngayon mga lods. Put sa GCQ. GCQ muna tayo, GCQ. Sa mga hindi nakakaalam ng meaning ng GCQ, bihira sa hindi nakakaalam. Yan, nakalagay na yan sa screen yung meaning. GCQ naman tayo. So ito yung sitwasyon ng marami din ibang lugar sa bansa na hindi talaga sila pumayag sa pumabor na mag GCQ to GCQ kasi kita na naman yung sitwasyon sa lalo na sa Luzon. Ang dami talaga ma-infected doon. 'Di ba? Yun, kaya marami ring mga cities doon na hindi talaga sila pumayag na mag-GCQ para ma-maximize talaga. Isa pa yung sakit ng ulo doon, yung mga tao doon kasi kita na naman yung tao sa ibang lugar, tigas ng ulo. Pag sinabihang huwag lumabas ng bahay, yun, lalabas kasi nainitan daw, no boring, yun, na ba, naliligo pa ng dagat. Yun talaga yung utak ng Pinoy, matigas na matigas. So yun nga, so dito sa Davao, ito yung sitwasyon ng GCQ dito. May mga ibang establishment na nag-open pero nandun pa rin yung social distancing, wash your hand, alcohol, pag-iingat pa rin. Pero mostly talaga malabo, konti lang yung gumagala. Tapos about naman sa transportation dito, nag-ooperate na rin pero konti lang talagang nag-ooperate, yung mga barangay-barangay lang na mga motor. Pero yung public talaga, yung mga jeep, ang wala tayong basta nakita sa daanan ngayon kaya naman ay dito tayo, diba? Ito yung sitwasyon sa Davao na GCQ. Kanya naman bagay yung mga tao dito, hindi naman talaga katulad sa, hindi naman kinukumpara sa ibang lugar. Tao doon sumusunod naman batas. Pag sinabing curfew, wala talaga, walang lalabas. Kaya isa rin yung nangyari sa Davao na nag-zero case sa COVID-19. Yung nakaraang 3 araw yata yung straight. Pero mga infected dito, hindi naman talaga siya totally na kumakalat talaga. Hindi naman talaga malaki ang pagkalat ng virus dito. Konti lang naman yung mga nakatira dito sa Davao. Tapos yung iba sumusunod naman sa batas at sa quarantine pass. Pag sinabing isa lang yung labas, isa talaga. Yun. Kayo sa palagay nyo kung hanggang kailan pa talaga ito manatili itong GCQ yung mga lugar nyo o ECQ. Tingin ko talaga mahirap pa talaga sabihin. Pag nag-ECQ tayo, ECQ lang tayo palagi, wala, kawawa yung gobyerno at saka tayo, saka yung kinumiya natin bagsak talaga. Wala na talaga kasing magpapasok ng pera sa gobyerno natin. Mahirap. Tapos yung mga tao nahihirapan rin, yung iba walang trabaho, diba? Pasalamat rin tayo na nag-GCQ. Pero lagay lang talaga natin sa ating kukote, sa isipan natin na mag-ingat talaga palagi. Kasi hindi natin nakikita yung kalaban natin, itong virus na to. Diba?
So dito ko kinuha yung motor ko sa motor trade. Buti naman nag-cooperate naman yung ibang company pa na put sa mga bayarin sa upa sa bahay, kuryente, tubig. Abot sa motor rin namin sa motor trade kasi wala kaming more than 2 months sa kaming walang trabaho. Yun, nagkuhan rin sila na June, hanggang June pa daw pwede tayo magbayad. Credited pa yan ba? Hindi naman, please makahanap din tayo ng pera pang bayad. Kasi sa panahon ngayon hindi lang tayo naghihirap, halos lahat ng tao naghihirap kuhaan ang virus na to, diba? Okay na naman kasi yung mga bangko yun, cooperate din naman sila sa mga bayarin. Ito yung motor natin na naman walang ligo. Malapit na itong stroke, palagi lang tulog ng tulog. Tinatamad kasi ako magpanda. Maraming pasalidad yung isang hospital, pero government hospital ito, government hospital ito talaga. Kahit saang lugar sa Davao region na nagka-COVID, most likely dito talaga dinadala dito sa hospital na to. Oh, kita mo, naka-English na tayo, most likely. Most likely pa. Yun, ito yan po, malaki po yung hospital na yan. Kinoconstruct yan, Southern Philippines Medical Hospital, SPMC. Yun po yung SPMC dito sa Davao. Yung kinoconstruct dyan is yung sa DOH naman. Sa inyo, distansya o kaduha metro sa ubang tao, distance talaga. Pareha lang yan sa relasyon, dapat may distansya talaga. Huwag palaging dikit ng dikit. Kasi nakaka-cancer yan, nakaka-virus. Wala kayo natinig! Naka-virus yan sa isang tao. Yun, tayo ay pauwi lang tayo sa tutuluyan natin dun sa nagtatrabahoan ko sa office namin. Yun tayo doon tayo kasi ako yeah, hindi na ako marunong magsalita. Doon kasi ako nag-stay. Meron kasi kaming bahay doon sa taas ng office namin. Dito sa lahat ng mga taga Davao dito sa Lanang, alam niya yan. Yan. Ilan minutes na tayo binahe yan. Hindi naman tayo nagpalakas ng takbo. Chill ride lang tayo dito. Natin kung ang sitwasyon dito. Ito Kalanggit. Yun. So sana may napulot kayo sa mga pinagsasalita ko. Yun, sa mga nakapanood nito o sa mga bago pa dyan, don't forget po to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel para mas lumuga pa tayo. Kaya yung motor ko, ayan. Punong-puno na, alikabok yan, kagigising lang yata nito. Motor natin nakakalkal din naman to, nakakalkal. Yan. Soon magre-review din tayo about sa motor ko. So yun, don't forget to like and share, subscribe. Peace. Down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break